Hello. Ang ganda ng message ng awit, no? Sabi, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Actually, ibig sabihin yan, maraming panahon sa buhay natin eh. May panahon na maligaya tayo, may panahon na abundance yung nararanasan natin, prosperous tayo. Pero sometimes there are, alam niyo ba yun yung bang there are crisis times, may mga crisis na panahon sa buhay natin, may mga panahon na mahirap, puno ng pagsubok sa buhay natin. Pero sa kabila nun, we are keeping on declaring that God is our God. Naging Diyos siya sa atin. Kaya napakaganda ng message ng awit. May pinagdadaanan ka man, may pinagkakatagumpayan ka man, in every season, sa lahat ng panahon, si Lord naging God para sa atin. Anyway, ang aking topic ngayon, patungkol po sa relationship. Ito po ang aking, ang aking summary ng message. Yung trust o pagtitiwala, napakalaking ambag niyan para ang isang relasyon ay maging close o maging intimate o maging high quality relationship. If you want to have a high quality relationship, you have to have a high level of trust in every communication ng inyong relationship. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pagka ikaw meron kang tao na alam mo nagsisinungaling, hindi ba parang ayaw mo nang maging kaibigan? Yung bang nangangako, sa katapusan, babayaran ko ito. Katapusan na ng buwan, wala pa rin. Yung pala ang ibig sabihin niya ng katapusan ng mundo, mga kapatid. Di ba parang ayaw mo nang kaibiganin yung mga yan? Pag may mga tao na manloloko, ayan, actually yung mga sabi natin mambubudol, kunyari ito, papangakuan ka, mag-invest ka sa akin, 100,000 mo, doble kita, magiging 200,000. Di syempre tayo naman nasisilaw doon sa figure na kanyang binanggit. Biro mo yung 100 mo magiging 200, nakakasilaw yan. Dodoblehin eh. Actually hindi lang nakakasilaw eh. Nakakaduling kasi dodoblehin, tama po ba mga kapatid? So ikaw, nasilaw ka, naduling ka doon sa figure, yung 100 mo magiging 200, nagiging dalawa yung kita mo. Anong nangyari, ang problema, ni singkong duling at the end of the day, walang bumalik mga kapatid. Sa tingin mo ba gusto pa ba ulit ka-transaction itong taong ganito? Of course not. You don't want to have a relationship with people who is not telling the truth. Tama po ba? Who kept on telling lies, who kept on breaking his promises. Ayaw natin yan. Ang gusto natin nakasama sa relasyon natin, sa buhay natin, yung taong trustworthy and truthful. Ayan, pag sinabing truthful, makatotohanan. Pag sinabing trustworthy, mapagkakatiwalaan. Ayaw natin yung palaging fake news, yung hindi tumutupad sa usapan. Ayaw natin yung ito yung sinasabi niya pero ito yung ginagawa niya, yung hindi magkatugma yung sinasabi doon sa ginagawa, So ngayon, kinuha ko yung title na ginagamit sa mga sa oath taking, especially sa court. Di ba't yung mga witness sa court, bago sila magbigay ng kanilang salaysay sa kanilang pagsasaksi, panunumpain sila nung judge para sasabihin nung judge, ikaw ba nangangako ka ba that you gonna tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Ayan, doon ko kinuha, nothing but the truth. Ang isang tao na nothing but the truth ang sinasabi, kapatid, maraming magiging yan. Bagamat may magagalit dyan, pero ang sarap maging kaibigan yan kasi totoo siya, mga kapatid. Totoo siya. Alam niyo ba, church, si Satan, siya ang father of lies, sabi ni Jesus Christ. Siya ang pinakakaama-amahan ng kasinungalingan, ng fake news, ng paninira. At alam niyo ba that because of Satan, na-introduce ang kasalanan, ang sangkatauhan nalaglag sa kasalanan. Ano ginawa ni Satan? Di ba't nagsinungaling siya, nilinlang niya si Eva at Adan para kainin yung pinagbabawal na prutas, mga kapatid. Kaya nga yung pagiging sinungaling, ayan, yung pagiging hindi nagsasabi ng totoo, yun siya, mga kapatid. Ayaw natin yung ganon. Ayaw natin yung magkaroon ng relationship na ganon. So gusto natin sa totoo lang tayo, mga kapatid. Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa
katotohanan. Pakiano nga dyan, Brian, next, sa slide. Ano? Ito, bakit nga ba ang tao, pansinin po natin, nagsisinungaling, nanlilin lang, at nakakapag-commit ng dishonesty? Pag sinabing dishonesty, hindi makatotohanan. Ano? Mayroon akong tatlong bagay na naisip kung bakit kung minsan nagsisinungaling tayo. Tanungin ko kayo, ikaw ba nakapagsinungaling ka na? O yes, sabi nung iba. O sige aminin nyo na, liars go to hell. Actually, iba na ho yan eh. Hindi lang po liars go to hell, liars go to church. Tama po ba mga kapatid? Aminin natin at hindi, nakakapagsinungaling ho tayo. Kung hindi man, nakakapagbitaw tayo ng statement na bagamat may pagkatotoo, pero may halong kasinungalingan, not pure truth, mga kapatid. Ano ho? Binudburan, pwedeng ito yung katotohanan, binudburan mo ng konting kasinungalingan. O kaya ito yung kasinungalingan, nabudburan mo ng konting katotohanan. Pero alam nyo, kahit na ang isang pananalita o isang statement or comment, sabihin natin na 75% truth, tapos 25% lies, actually kasinungalingan, mali pa rin yan, mga kapatid. It is considered as lie, deception, and dishonesty. Listen to this. Bakit nga ba tayo kung minsan nagkakaganyan? No? Bakit kayo mga estudyante, tandaan nyo mga kabataan, bakit kung minsan nangungupit tayo sa school? Actually, nandito yung dahilan. Number one dahilan kung bakit tayo nakakakomit ng pagsisinungaling, ito, to look better. O, yan. No, totoo yan, mga kapatid. Tingnan nyo ito. Oy, Maril. Alam mo ba si Pars? Laki ng sweldo niyan. Oh, laki ng sweldo. Nasa 6 digit ang sweldo niyan, yung asawa ko. Siyempre, sasabihin ni Mars, sige nga Mars, pahiram nga ako. Hindi, gino-joke lang naman kita, ikaw naman di ka mabiro. Minsan nagkaganon tayo eh. Minsan yung pagmamalaki natin na dapat hanggang dito lang, umaabot sa ganito. We commit lies and dishonesty. It is simply because we want ourselves to look better. Tama po ba mga kapatid? Mga kabataan, nagiging dishonest tayo sa school. Ayan, nangungopya tayo. Gawain ko nung araw yan. Nangungopya tayo, gumagawa tayo ng projects na hindi naman talaga sa atin para magmukha tayong magaling, to look better, at mukha tayong studious, mga kapatid, o masipag. Ganyan, So, nakakapag-commit tayo ng lies, dishonesty, to look better. Tama po ba mga kapatid? Pangalawang dahilan ito, protection from punishment and consequences. Kaya tayo hindi nagsasabi ng totoo kasi natatakot tayo maparusahan tayo eh. Nung kabataan ko, minsan nangungupit ako eh. Tinanong ako ng magulang ko, sabi nila, sino kumuha nung pera ko? Siyempre ayaw ko mapalo, tinuro ko yung kapatid ko. Yun yung napagalitan, yun yung napalo. Tandaan nyo, kaya tayo nagsisinungaling para proteksyonan yung sarili natin. Lalo na if there are, alam nyo ba yun, violations, kasalanan na nakomit natin, ayaw nating aminin ang gagawin natin, magsisinungaling tayo, hindi ako gumawa niyan. Ayan, siya ang may gawa niyan. Ayan, napansin nyo sa mga court hearing, sa Senate hearing, ayan, ikaw ba Alice Go? Ayan, yung mga, yung mga trending ngayon, si Alice Go. Si Alice Go, pala dito pala sa Valenzuela, linilitis, mga kapatid, nakita ko, Sabi niya, ikaw ba Alice Go? Minsan may mga tanong sa Senate, ikaw ba ang nag-register ng Pogo? May mga ganun eh. Ano sasabihin niya? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Ang lagi niya sinasabi, hindi ko na po maalala, Your Honor. Pangalawang sinasabi niya, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Puro pag-iwas. Alam niyo ba kung bakit ganon? Ito lang ang sagot, protection from punishment and consequences. Tama po ba? Kaya hindi tayo nagsasabi ng totoo kasi ayaw natin maparusahan tayo. Pangatlong dahilan kung bakit nagiging dishonest tayo. Ito sa mga nanloloko, yung mga manloloko. To take advantage or gain something. Ayan. Bili na kayo dito. Bili na kayo ng cellphone ko. Matibay ito. Ang problema, isang araw pa lang umuusok na, mga kapatid. Hindi, matagal malobat ito. Bili na kayo ng mga charger ko. Ayan, mga high quality charger ito ng cellphone. Bumili ka naman, 100. Nung chinarge mo, high quality nga, pati ikaw na kuryente, mga kapatid. High voltage. Ayan, Tingnan nyo, bakit tayo nagloloko, nagsisinungaling? To take advantage, to gain something. Bili-bili na, baka maubusan pa kayo, baka bilhin pa ng iba. Sinasabi natin na ito yung quality ng product natin, pero substandard pala ang quality. Of course, ang sinabi mo na ito ang quality, maraming bibili.
Kaya lang ang problema ito. Sa tingin mo ba, kapag ka na-find out ng tao, nalaman ng tao na nagsisinungaling ka, sa tingin mo ba bibili ba ulit sila sa inyo? Of course, hindi na. Kasi nalaman ng tao, you are not telling the truth. Actually, mas maganda pa ganito eh. Buyer, suki, inaamin ko talagang medyo substandard tong binibenta ko. Pero murang-mura lang naman. Ayan, talagang inaamin ko. Actually, mas bibilin ko pa yung ganun eh. Yung nagsasabi ng totoo eh. Tama po ba mga kapatid? Mapagkakatiwalaan mo pa yung tao na nagsasabi ng totoo. Truthful and trustworthy. Okay, next. Ayan, tingnan natin dito mga kapatid. Ito po nakita ko. In the same way, in every relationship, honesty and trust is important. Mahalagang mahalaga na ang relasyon mo kay Suki, mapagkakatiwalaan kayo sa isa't isa. Mahalaga na ang relasyon mo sa katrabaho mo, mapagkakatiwalaan kayo sa isa't isa. Mahalaga bilang relasyon mo sa pagkakaibigan ninyo, mahalaga na mapagkakatiwalaan kayo sa isa't isa. Lalo-lalo sa mag-asawa, mahalaga na mapagkakatiwalaan kayo sa isa't isa. Ayan, maging sa magjowa, ayan, ganyan din yan, mga kapatid. Sa tingin nyo ba, kunyari babae kayo, sasabihin nung boyfriend mo, alam mo Han, sweetie pie, cutie pie, clotie pie, cutie pie, ikaw lang ang mahal na mahal ko. Ayan. Tapos makita mo mamaya-maya, may ibang ka-chat, may ibang ka-text, o magkita tayo mamaya ganito. Sa tingin mo ba, ikaw lang talagang mahal niyan, o meron pang something? Actually, pagka ganyan, mga kapatid, na nakakakita ka ng lies, dishonesty, na ayan yung mga bagay na nakakapag-erode, nakakapagsira ng pagtitiwala. At kapag ang pagtitiwala mo sa isang tao nasira na, ang susunod na sisirain, yung relasyon nyo ng dalawa, mga kapatid. So, dito na. Ang bottom line is this. In every relationship, napakahalaga ng trust and honesty. Next, ito po, mga kapatid. May tanong po ako sa inyo. Ito tanong ko. Ilang kasinungalingan ba ang pwedeng gawin ng karelasyon mo sa iyo para ikaw ay tumigil na sa pagtitiwala sa kanya? How many lies does it take for someone or for someone to stop trusting someone? O how many lies does it take to stop trusting someone? Ilan ba, minsan sinasabi natin, basta ako, pag ang tao nasira na ng isang beses, sira na forever sa akin yan. Once a liar will always be a liar. Ayan. Minsan, huhugot pa tayo eh. Shame on me if you fool me once. Shame on you if you fool me once. But shame on me if you fool me twice. Yan. Nakakahiya ka kapag niloko mo ko isang beses. Pero, nakakahiya na ako pag niloko mo na ako ng paulit-ulit at ilang pang beses. Ayan. Ito, personal lang to na tanong. Ang tao ba, para tigilan mo o alisin mo yung pagtitiwala sa kanya, ilang kasinungalingan ba ang credit limit niya sa iyo, kapatid? Siguro pag mahal mo, hahabaan mo, kapatid eh. Pero pag kahit siguro niloloko ka harap-harapan, mahal mo, mga kapatid. Pero siguro pag yung casual lang, yung kaibigan lang, yung bang 5 beses kang niloko, o kaya 3 beses, naka-grand slam na, ayaw mo na maging kaibigan yan, mga kapatid. Tama po ba? Tayo may depende tayong limit ng pinagsisinungalingan o kung ilang beses tayo pagsusinungalingan At pansin ko nga, pagka tayo iniloloko, we don't want to continue our relationship with that kind of person. Ngayon ito ang tanong, ano ang sinasabi ni Jesus Christ o ng Biblia patungkol sa pagsisinungaling, sa pagbibigay ng salaysay, sa pagpapromise, mga kapatid? Ano nga dito, Brian? May nakalagay pa ba dyan? Ito ang ito ang conclusion ko. High quality of communication develops trust. Ayan, nilakihan ko na yung 3 word: communication, trust, relationship. Pansinin nyo, high quality of communication develop trust. Anong ibig sabihin nito? Pagka sinabi mong ito, kailangan ito. Pagka ito yung sinabi mo, ito talaga. Pag sinabi mong ito, kailangan ito. Pagka ganyan ang mga pananalita mo, accurate, credible, it will develop trust in every aspect of your relationship. Tama po ba? And ito na, pag meron ng trust sa'yo yung tao,
And high level of trust develops high quality of relationship. Nakita nyo yan? Magkakadugtong yan, tatlong yan. Pag ito yung maganda yung communication mo, tama yung sinasabi mo, accurate, credible, it will develop into high quality of trust. And high quality of trust will develop into a high quality of relationship. Tama po ba mga kapatid? Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol po sa communication, patungkol sa trust, at patungkol din sa pagsasabi ng totoo, mga kapatid? Basahin natin yung verse natin, yung Matthew 5:33 hanggang 37. So ito na, papaliwanag natin isa-isa mga kapatid. Ito ang sabi ni Jesus Christ about taking oath o panunumpa. Again, you have heard that it was said to people long ago, do not break your oath. Ayan. Saan nga ba tayo nanunumpa? Of course, ito pinakamagandang panunumpa eh. Pag ikaw ay naupo bilang officer, o kunyari, officer ng homeowners, officer ng classroom ninyo, ito pa matindi na government official, government officer ka, nanunumpa ka mga kapatid. Kasi, alam niyo ba kung bakit ka pinapanumpa, mga kapatid? Para maging credible yung iyong actions, mga kapatid. Kaya ka pinanunumpa, mga kapatid. Kasi, pag hindi mo ginawang katotohanan yung panunumpa mo, may susumpa ka. Tama po ba, mga kapatid? Susumpain ka. Ayan, Sabi ng Panginoon Jesus, pag nag-take ka ng oath, don't break your oath, mga kapatid. Huwag mo sisirain yung yung pangako mo. Actually, pinakamahalagang oath na ginawa natin, dalawa. Yung vow mo nung ikay kinasal, tsaka yung vow mo nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Bro, never break these two oaths in your life. Wag mong i-break yung oath na yan. Pangatlong oath, mga kapatid, na dapat wag tayong masira sa mga anak natin. Kasi pag ang anak mo nasanay na niloloko mo siya, sasabihin niyan sa school, yung daddy ko sinungaling. Ayan, Hindi naman siguro maganda po yung ganoon, mga kapatid. Ayan. Ano sabi ng Panginoon? Wag mong sisirain yung panunumpa mo, yung pangako mo, yung vow mo, sabi ng Panginoon. But keep the oaths you have made to the Lord. Sabi ng Panginoong Hesus, lalong-lalo na, tuparin mo yung sinumpaan mo sa Panginoon. Actually, yung marriage vow, hindi lang natin sumpayan o hindi lang tayo nagsumpaan nung tayo kinasal eh. Panunumpayan sa Panginoon. Na kayo'y magmamahalan, mga kapatid. Ngayon, sa verse 34, ano yung karugtong? But I tell you, do not swear at all. Ayan, sabi ng Panginoon, tuparin mo yung pangako mo, pero kung ikay mangangako, huwag ka nang mangako either by heaven, for it is God's throne. Mamaya explain ko yan. Kasi yung mga Hudyo, mahilig silang mangako na sinasabi niya, Pexman, saksi si Lord. Ayan. Itong panunumpa ko sa harap ng trono ng Panginoon, sa langit. Ayan. Ano pa sabi ng Panginoon? Sa verse 35, sabi pa niyang ganyan, or by the earth, for it is His footstool. Nanunumpa ako sa Maynila, sa Kapitolyo, sa Valenzuela, ayan, sa Jerusalem, sabi niya, for it is the city of the great King. Ayan, Sa verse 36, and do not swear by your head. Sinusumpa ko sa buong buhay ko. Ano sabi ng Panginoon Jesus? For you cannot make even one hair white or black. Ano ibig sabihin nito, May dalawang klase kasi ng oath-taking ang mga Israelita o pagpapromise. Pag nag-promise sila na hindi kasama si Lord, alam nyo, ito ang tendency. Pwede nilang i-break yung promise. Kasi wala naman si Lord eh. Tama po ba, mga kapatid? Wala naman si Lord sa pinangako ko eh. Hindi damay si Lord eh. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang manunumpa kung ganyan ka rin lang. Kahit na idamay mo ang pangalan ng Diyos at hindi mo hindi mo man isama ang pangalan ng Diyos, nakikita ng Panginoon yung ginawa mong panunumpat, pagpapromise, pagtitake ng oath, at pagtitake ng vow. Kaya nga sabi ng Panginoon is either you commit an oath, you take an oath, kasama si Lord, or by Jerusalem, or by your head, mga kapatid, sabi ng Panginoon. Ang point kasi ng mga Hudyo, pag naggawa sila ng oath, nangako sila, sige, nanunumpa ako sa harap ng Diyos, mas binding. Pero pagka nangangako lang ako sa Jerusalem, less binding. Pero ang point ni Jesus Christ,
Walang iba pag nangako ka by God at by Jerusalem. Kasi ang Jerusalem, city of God yan. There is no place on earth na hindi involved si Lord. Kaya you take an oath kasama ang ngalan ng Diyos o hindi man, kasama ang Panginoon, saksi ang Panginoon when you are taking oath, sabi ng Panginoong Jesus. Ano ang conclusion niya? Sa verse 37, ito ang sabi ng Panginoon, simply, let your yes be yes and your no be no. Ayan. Anything beyond this comes from the evil one. Ano ibig sabihin nito? Pag talagang ito naman talaga yung nangyari at ito yung sinabi mo, evil one yan. Pag talaga namang yes talaga ang nangyari pero ang sinasabi mo no, evil one yan. Pag talagang no ang nangyari at sinasabi mong yes pa rin, evil one yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan kung ano yung totoo, yes, at yung hindi totoo, no. Kung ano yung sinabi mong yes, yes, gawin mo. At pag sinabi mong hindi ko gagawin, huwag mong gagawin. Kasi anything beyond our yes and no's in life, it comes from the evil one, mga kapatid. Kasi pagka ang yes naging no, kasinungalingan, at ang no naging yes, kasinungalingan. Okay, dito sa binasa natin, there are three things that Jesus Christ is teaching us right now, mga kapatid. And back tayo sa outline. Number one, ito po, to be a trustworthy person, we must abstain from deceptive practices. Ayan. O, di ba nabanggit kanina, ano sabi ng Panginoon? Pag magtitake ka ng oath, huwag ka nang mag-take ng oath kung gagamit ka rin sa ngalan ng Ama, nag-o-oath ako, sa pangalan, sa ngalan ng Bibliang ito, nag-o-oath ako. O, ayan. Sa banal ng krus na ito, nag-o-oath ako. Eh, may mga ganun-ganun no? Alam niyo, church, kung bakit kumisan ang tao nanunumpa? Alam mo ba kung bakit? Para mas gawin nilang at magmuka silang credible na sa binibitawan nilang oath, promise, and vow, since involved ang name of God, binding, gagawin nila. Ang problema, ang daming tao, nangangako, dinamay si Lord, hindi naman tinutupad. Tama po ba, mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka nang mag-take ng oath kung ganyan ka rin lang. Never take an oath. Idinadamay mo lang ako, sabi ng Panginoon eh. At kahit na hindi natin idamay si Lord, alam ng Panginoon yan. Kasi there's nothing in this world that God isn't involved or that God isn't related. So related siya sa Jerusalem, related siya sa ulo natin, related siya sa mountains, related siya sa Kapitolyo. Tama po ba, mga kapatid? Ayan, ano. So to be a trustworthy person or to be truthful, we must abstain from deceptive promises. O, nagawa na natin yan, di ba? Alam mo, mahal na mahal kita. Ang tindi mga ako susungkitin ko ang buwan at ang mga bituin para sa iyo. Oh, grabe. Eh, siyempre, ikaw naman yung girl. Ay, ang matamis na pangako. Di mo alam, napaka-imposible nun. Pero mo, susungkitin yung buwan tsaka yung bituin. Ano pa yung mga pangakong sinasabi sa atin? Di ba minsan talaga pagka ang tao talaga yung gumawa ng mga deceptive practices, nakakasilaw, mapapaano ka mapapahook ka I-invest mo sa akin yung pera mo, dodoble kita mo. Ikaw naman nasilaw na naduling ka na, dumoble na nga ang kita mo, nag-invest ka na, kapatid. Ayun, wala nangyari. So yan ano. Alam niyo po, church, ang point ni Jesus Christ, wag mong kukunin ng tiwala ng tao at wag kang gagamit ng deceptive promises para lamang paniwalaan ka. Ayan. Pangalawa ito. Ayan. To be trustworthy, we must recognize God's sovereignty. Ano ibig sabihin nito? Kung ikaw sa buhay mo, church, nakailang pangakong napako ka na, kailangan ma-realize mo si Lord Ma-realize mo sa sarili mo na nagkamali ka Makita mo na, Lord, ilang beses na akong nakabali ng pangako, ilang beses na akong hindi tumupad sa pangako, ilang beses na akong nakapagsinungaling, at alam ko, Lord, alam na alam mo yan. So kung alam na alam mo yung mga ginagawa kong ito, Panginoon, help me, Panginoon, na wag na ulit mangangako. At kung mangangako man ako, help me, O Lord, that I'm gonna fulfill those promises and vows ng ginawa ko.
Dapat ganun eh. If you know that God is sovereign, kapatid, ako naniniwala, matatakot ka ng mangako eh. At matatakot ka ng magsinungaling kasi alam mo, alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa mo. So knowing God's sovereignty, mga kapatid, can prevent us from committing lies, taking frivolous oaths in our lives, mga kapatid, in our relationships, mga kapatid. Ano? So yan pangalawa, to be trustworthy, we must recognize God's sovereignty. Kung gusto mo mapagkakatiwalaan ka, kapatid, kailangan i-consider mo palagi, hindi lang dapat kapwa ko tao ang magtiwala sa akin, pati dapat ang Diyos magtiwala sa akin. So therefore, kung ano yung mga binibitawan ko sa ita, I'm gonna do it. I'm gonna fulfill it. Tama po ba, mga kapatid? Kasi isipin natin, consider natin hindi lamang tayo nangangako o nagsasabi sa tao. Nagsasabit nangangako rin tayo sa Diyos kasi alam ng Panginoon ang laman, ang puso't isipan natin, mga kapatid. Listen to this. Makalinlang man tayo ng kapwa natin, pero sa Lord hindi natin malilinlang. Tama po ba? Maloko man natin yung mga kapwa natin, pero hindi natin maloloko kahit kailan man ang ating Panginoon. So kung alam mo na kahit kailan hindi mo maloloko si Lord, it will prevent you, mga kapatid, from committing lies, dishonesty in every parts of your relationship. Ito po yung pangatlo. Ayan. To be trustworthy, ito ano sabi ng Panginoon? Let your yes be yes and your no be no. Ano sabi ng Panginoon? Ang mga bagay na beyond your yes and no comes from the evil one, sabi ng Panginoon. Ano ibig sabihin niya rito? Itong ibig sabihin niyan. Ano ho? Ayan, ano nga sa next? Often or without even intending to, we use words in ways that erode trust in our relationship. Ano ibig sabihin? Minsan kasi, church, natatakot tayong magsabi ng yes sa kapwa natin kasi natatakot tayong ma-disappoint siya. No? Minsan natatakot tayong magsabi ng no sa kapwa natin kasi natatakot naman tayo na baka mag-no rin sila sa atin. Kaya kung minsan, kahit na sinasabi ng puso't isipan mo, tumanggi ka, sinasabi ng bibig mo, yes. Nag-gets yung sinasabi ko, mga kapatid? Napapa-oo ka kahit hindi mo gusto at napapa-hindi ka kahit gusto mo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi Let your yes be yes and no be no. Kaya ito na, kunyari, inimbitahan ka. Sabi mo, sige, pupunta ako. Pero sa totoo lang, ayaw mong pumunta. But since you don't want to disappoint people, nagsabi ka ng yes. Dumating na yung date. Ito na. Ang tagal mo pinag-isipan, biro mo, hindi ka nakatulog buong magdamag kasi pinag-iisipan mo yes or no, yes or no. Yung kada TikTok ng oras, TikTok, yes or no, punta ba o hindi, laban-laban, babawi, spaghetting pataas, spaghetting pababa, nag-yes or no ka magdamag, pupunta ba ako, hindi. Pupunta ako pero ayaw ko Ayaw ko pero nakapagsabi ako ng yes. Yan, di ba minsan ganyan tayo? Nakakapag-oo ka, bagamat ayaw mo. Kaya nung darating na yung date, hindi mo alam, pupunta ba ako o hindi? Siyempre, sasabihin ng demonyo sa'yo, huwag ka nang pumunta, bibigyan na lang kita ng dahilan. Kasi ang gandang idea nito Hindi na lang ako pupunta kasi magbibigay ako ng dahilan. Anong dahilan mo, kapatid? Namatay yung aso ko. Ayan. Tinakbo sa ospital yung tatay ko kahit di naman pala totoo. Di ba? Minsan, dahil sa nakapag-yes tayo pero talagang ayaw natin, alam mo, nagiging excuse na lang tayo ng excuse Nagdadahilan na lang tayo, nagpapalusot na lang tayo. Kaya ang tawag sa mga taong ganyan, excuseologists. Tama po ba, mga kapatid? Excuse tayo ng excuse. Ano mo naman, Mercy? Nakapagsabi naman ako ng totoo. Pupunta naman talaga ako Pero talagang hindi na ako nakapunta kasi may traffic Baha sa amin hanggang dibdib pala ng bibi. Yan yung mga natin, mga excuseology tayo Ano yung mga bagay that is beyond yes or no? Number 1, ito. Lies. Lies. Sabi ko nga, bakit tayo nagsisinungaling? To look good,
to protect ourselves from the consequences, to gain something from people. O di ba't balik tayo sa sinabi ko, inimbitahan ka, ayaw mong pumunta, pero since nung linggo narinig mo, ayaw mong gawin, wag mong gawin sa iba yung ayaw gawin sa'yo. Pupunta na nga ako, sabi ko na lang yes, kasi baka mamaya pag ako nag-invite, di na siya mag-i-invite. Ay, pag ako nag-invite, di na siya pupunta. Kaya sasabi ko, pupunta na lang ako. Pero kahit bigat na bigat yung paa mo, pero nakapagsabi ka ng yes. Ano nga gawin mo? Hindi ka pupunta, mag-i-excuse ka na lang. Ang tawag dyan, lies. Yung yes mo, naging no, mga kapatid. Ito pa, nangopya ka ba? Sino dito yung mga nangongopya? Mga estudyante, hindi po ako. Bagamat nangongopya ka. No, sabi mo, pero yes naman talaga. Lies, mga kapatid. Pagsisinungaling. Alam niyo, church, ito ang payo ko eh. Magandang payo ito eh. Kung gusto niyong pagandahin ang relasyon ninyo, punuin niyo ng kasinungalingan, magiging maganda relasyon ninyo. Totoo yan, mga kapatid. Ito pa napansin ko. Ang tao na mahilig magsinungaling, kahit katotohanan na ang sinasabi, hindi na pagkakatiwalaan yan. Subukan niyo yung mga taong may mahilig magbiro. May sunog, kahit wala namang sunog, palagi sinasabi may sunog. Alam niyo, pag nagsabi ka na totoong may sunog, wala naman naniniwala sa'yo. O kasi lagi kang nagjo-joke ng may sunog. May sunog sa Kalyonsi, may sunog sa Libis, may sunog sa Santulan, may sunog sa Kamkam, nasusunog ang church. Ayan. Ang problema, puro ka panloloko. Nung nasusunog na yung bahay niyo, hindi na naniniwala ang tao sa'yo. Pero nasusunog yung bahay namin, tulong! Hindi totoo yan kasi nagsisinungaling ka. Yan ang consequences ka, kapatid. That when you are kept on telling lies and lies and lies and lies, people will lose their trust on you. O, diba? Pangalawa ito, pangalawang form, flattery. Ano ba sabihin ng flattery? Hindi ito yung mga flat na sasakyan, mga kapatid, Pag sinabing flattery, sa Tagalog yata ng flattery, pambobola, nanguuto, pambobola, panguuto. Ano ibig sabihin ng flattery? It is a positive lie, hindi lie pa, positive lie designed to increase your status in another person's eye. Bakit tayo nang bobola? Para magmukha rin tayong okay doon sa taong binobola natin. O minsan, pagka nakita mo yung kumari mo, alam mo, Mari, ang ganda-ganda mo. Kahit na makita mo si kumari mo, bagong gising, di pa nag-toothbrush, di naligo, ang ganda-ganda mo. Pambobola yan, kapatid. Tapos si kumari mo, kapatid, may pupuntahang sa gala, nagbihis ng gown. Ang problema, yung gown niyang suot masikip. Mukha na siyang suma na binilot o kaya longganisang siniksik. Sabihin sa'yo ni kumari, Mari, sexy ba ako? Oo, ang sexy-sexy mo, Mari. Kahit na hindi naman, lumalabas na yung bilbil, pinilit na lang talagang pasikipin, mga kapatid. Sasabihin mo, oo, ang sexy-sexy mo, bagay na bagay kang pumarada o kaya umaura. Ayan. Di ba alam mo, ito nakakatakot sa pambobola, mga kapatid Brian, ito, Sabi ni King Solomon, a lying tongue hates those it hurts, and a flattering mouth works ruin. Anong sabi sa Tagalog? Ang taong nagsisinungaling daw, kaya daw siya nagsisinungaling, galit daw siya doon sa mga taong nasasaktan niya. Pero ang taong nang bobola, sinisira raw niya yung taong binobola niya, mga kapatid. O subukan nyo ito, kunyari may magtanong sa'yo, parang magaling ba akong kumanta? Kumanta ng video okay. Nung kumanta ng video, para magyoyolanda, mga kapatid pre, ang ganda ng boses mo. Sige, pwede ka nang kumanta sa church. Naku, pag pinakanta sa church, baka mag-second coming, mga kapatid. Ayun ang side effect, ayun ang consequences ng flattery. Bola ka ng bola sa tao, yung tao napapahamak sa kabobola mo. Actually, ibang form ng flattery, yung love bombing. Yung bang pinupuno mo siya ng puro positive, ang ganda mo, ang bait
bait mo, ang talino mo, ang lakas mo, kahit hindi talaga totoo. Siyempre yung tao na bomba ng self-confidence, kaka-love bomb mo, love bomb mo. Ibig sabihin, inflated na yung self-confidence, kahit hindi naman pala totoo, pumarada, patay na pahiya lalo sa tao. Tama po ba mga kapatid? Kaya delikado yung, anong delikado yung magkaroon ka ng kaibigan na nang binobola ka eh. Kaya lang ang problema, gustong-gusto naman natin na binobola tayo. Yung pag sinabihan ka ng pogi, manilibre ka agad ng 2.5 na koko, inom tayo brad, tag-isa tayo. Diba? Gustong-gusto natin yun eh. Pag sinabihan kang pogi, bibili ka na agad ng 1.5, inuman pa kita. Gano'n nga ba ako kapogi? From 10 to 1. Ayan. Siyempre, sasabihin naman yung isa, lasing na sakok, diabetic, 10. Pogi mo talaga, tol. Ikaw si Master Pogi. Hindi ba nakakatakot ang flattery? Ha? Ito pa, sabi ko nga rito, church. Sabi ni Edmund Burke, isang English statesman, sabi niya, flattery corrupts both the receiver and the giver. O biruin mo, no? Biruin mo, nagbobulahan kayo. Alam nung tao na hindi naman talaga siya pogi, pero sinabi mo pogi siya, naniwala. At alam mo rin na hindi siya pogi, pero sinabi mong pogi siya, Sino naglolokohan dito, mga kapatid? Alam niyo bakit tayo nakakapambola? Kasi para magkaroon tayo ng maraming kaibigan. Kasi ako naniniwala ko, ang taong palagi maganda sinasabi, delikado yan. Oo. Yung kahit nuknukan ka ng kaitiman, ang sinasabi sa'yo, ang puti-puti mo. Oo. Delikado yan. Binubola ka niyan, mga kapatid. Kaya maniniwala dyan, mga kapatid yan. Flattery corrupts both the receiver and the giver. Nakokorrupt yung binobola mo at nakokorrupt din yung nambobola. Kasi nga nagkakaroon siya ng false sense of self eh. Na akala niya, okay siya, akala niya, maganda siya, akala niya, to the highest level siya. Pero hindi pala. Ang tawag dyan, flattery, mga kapatid. Ayan. So, tigilan na natin ang pambobola. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo na yan, baby. Ayan. Huwag tayo mambola. Kasi sa totoo lang, nakakatakot magsalita ng totoo eh. Mars, maganda ba yung suot ko? Sabi mo yung totoo. Sabi mo, ganito, pagka talagang pangit talaga, Mars, sa akin hindi okay eh. Oo. Mars, maganda ba yung makeup ko? Sabi mo talaga yung totoo, Mars, hindi talaga okay yung makeup mo. Mukha kang espasol. Ayan. Mukhang espasol yung foundation mo. Dami na, sobrahan eh. Sabihin mo. Hindi, ano lang tayo, STL, sa totoo lang. Sa totoo lang, Mars, medyo mukhang napakapalan mo yata yung makeup mo. Ayan. Medyo bawas-bawasan mo. Mag-retouch ka. Ayan. Mars, maganda ba yung kilay ko? Ayan. Yung problema, wala na nga kilay. Maganda ba yung kilay ko? Wala na nga eh. Kasi yung pang maganda. Ayan mga kapatid, let us tell the truth. Ano ka title natin? And nothing but the truth. Oh. Kasi sa totoo lang, pag sinabi mo yung totoo sa kapwa mo, sa ikabubuti niya yan eh. Oo. Pag binola mo yan, mas mapapahamak pa yan. Totoo yan. Pag binola mo yan, mas lalong kapahamakan ng landing yan. Kaya sabihin mo yung totoo. So next, aside from lies and flattery, ito, broken promises. O kung minsan pagka nakakasira tayo ng pangako, minsan nagpapalusot pa tayo eh. Pinangakuhan ka na nga, gusto mo pang tuparin. No, di ba? Kaya ako, hangang-hanga ko dito sa mga may tupad eh. Talagang tumutupad yan, mga kapatid. Tumutupad ng tungkulin yan eh. Di ba? Minsan ganun eh, no? Lulusot pa eh. Ano ba yung mga broken promises na ginagawa natin? O, nangangako tayo sa tao na dadating tayo, hindi naman pala. O, kaya ano sabi ng Panginoon? Let your yes be yes and no be no. Because everything beyond that comes from the evil one. O, kita nyo? Broken promises, broken vow, nasirang pangako. Mga kapatid, nakailang pangako na kayo mga kapatid at nakailang broken promises na rin kayo.
sa buhay ninyo. Ako minsan, nangako ako sa bata. Ito kasi minsan ang ano natin kung bakit tayo nasasanay na mangako at sirain yung pangako natin Akala natin na kapag nasira yung pangako natin sa tao, akala natin okay lang sa tao. O, totoo yan. Minsan ganun ako ito si Julia lalo, ito anak ko to. Minsan pinangangakuan ko yan kasi may time na ayaw niyang pumasok sa school. O Julia, gising na. Let's go to school na. Ayaw, sleep na ako, daddy. Kahit kagigising lang, mag-i-sleep na raw siya. Sabi ko, itong anak ko, sisinungaling na, bata-bata sleep na raw siya. Ayaw lang kasi pumasok. Sabi ko sa kanya, sige, bihis ka na. Pasok ka sa school. Libre kita ng McDo. Di siyempre, sasama naman siya. So nung naghatid ko na siya sa school, pauwi na kami, Daddy, McDo. Oy, oo nga no. Nakapangako ako sa bata. McDo. Kapatid, nag-McDo kami. Wala ba si Jaina dyan? Magagalit kasi pag nalaman niya nag-McDo kami nito ni Julia. Kasi nangako ako Alam nyo, pwede kong i-underestimate yung pangako ko sa bata. Pwede ko sabihin, bata naman yan hindi naman siguro magtatampo yan kasi bata yan malinis ang puso niyan yun nga tinitake advantage ko pa yung kabataan ng anak ko na kahit hindi ko to pa rin yung pangako ko, okay lang sa kanya. Kapatid, wag na wag gagawin yan. Masira ka na sa lahat, wag lang sa anak nyo. Totoo yan mga kapatid. At alam nyo ba, kahit na bata ang pinangakuan mo, mga kapatid, kahit na bata yan, marunong tumingin sa pangako yan. Ang mga bata may singilan time yan, mga kapatid. Nasaan yung pangako mo? Sinabi mo to no? At kung minsan, kapatid, kapag ang pangako natin ito at binigyan natin ito, considered as broken promises pa rin yan. Nangako ka ng McDonald's, binigay mo lugaw. Di ba? Broken promises pa rin yan, mga kapatid. Tama po ba? Nangako ka ng SM, pinalengke mo lang, mga kapatid. Broken promises. Kung ano yung pinangako mo, pag nagsabi ka ng Star City, Kidsuna, SM, kailangan tuparin mo, kapatid. Tama po ba? Alam nyo, kahit na isang pangako, tinupad mo, pero hindi naman exactly talaga, it is considered as what? Broken promises. Tama po ba, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo ron? So kung ano yung sinabi mo, kung ito yung dineclare mo, then so be it. Do it. Fulfill it, mga kapatid. Tama po ba? Pang-apat, ito yung isang nakakainis din, yung silence tama po ba? Ano ibig sabihin nito? Yung bang, pag sinabing silence, yung ganitong gagawin sa inyong tao Mars, saan ka na? Where you na? Dito na me. Tapos siyempre, yung si Mars, hindi natutupad sa pangako yan. Hindi ka na isisin yan sa messenger. Hindi na magchat-chat yan. For a long time, silence. Hindi kayo nagkita, mga kapatid. Na ibig sabihin ng silence. Hindi nga siya nagsabi ng yes or no, pero yung silence na ibinigay niya, malinaw ang message. Lies pa rin yan. Tama po ba, mga kapatid? Di ba't kung minsan ganun din tayo, binigyan ka ng invitation, huwag mo nang pansinin yan. Nag-text sa'yo, sasabihin, mag-confirm ka, hindi huwag mo nang pansinin yan, hayaan mo na yan. Kasi nga, minsan, pag nagbibigay tayo ng silent treatment, ang intention natin, hindi natin pupuntahan. Hindi tayo gogo, mga kapatid. Tama po ba? So, ang silence means no. Minsan, may kasabihan, silence means yes. Hindi. Karamihan ng silence means no, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Ayan, kung minsan, hindi tayo sumasagot. Hindi tayo sumasagot sa tawag, hindi tayo sumasagot sa tanong, hindi tayo sumasagot sa chat, sa text, in-email ka na, kapatid, hindi ka pa rin sumasagot. So, ibig sabihin, no, mga kapatid. Silence. Tama po ba? So, itong apat na ito, ako naniniwala, these are the 4 things that are beyond our yes or no. When you say lies, when you flatter, when you break your promises, and when you give a silent treatment, mga kapatid. So, ito na. Matatapos na ho tayo.
Sa tingin nyo, ano ang isang dahilan para tumibay ang foundation ng inyong relationship? Tama yung sabi ng Panginoon eh. Yet let your yes be yes and your no be no. Huwag ka nang mangangako. Ako naniniwala ako, church, ang isang tao natutupad sa kanyang pangako, ang isang tao na trustworthy and truthful, hindi na kailangang i-under oath yan. Kasi yung buhay pa lang niya, prueba na yan para maging truthful and trustworthy ang isang tao. Ngayon, ano yung 4 na lesson na pwede nating makuha rito, mga kapatid? And number 1, ito po. The fact that oaths are necessary is a proof that men in this world isn't good. Totoo po yan. Bakit kailangan mong i-under oath ang isang tao? Bakit kailangan mong takutin ang isang tao? Kasi ang tao kasi may tendency hindi magsabi ng totoo. Kaya kailangan siyang panumpain sa korte. Tama po ba? Actually, pagka tayo po ay nag-under oath, tapos hindi totoo yung mga sinasabi natin, may kaso yan, ang tawag dyan, perjury. Pwede kang ipakunte, pwede kang kasuhan dyan kung anong gagawin sa'yo ng batas, mga kapatid. So, perjury. So, ibig sabihin, kaya kung minsan, kailangan mong i-take ng oath yung tao, kasi ang tao may tendency magsinungaling. Bakit siya nagsisinungaling? To get away from consequences, to gain from something, to look good, mga kapatid. Kaya kailangan mong i-under oath yung tao, mga kapatid. O sa tingin nyo ba, mga kapatid, ilang tao sa karelasyon nyo ngayon, ang sa tingin mo kailangan pang i-under oath o tirahin ng lie detector para lamang magsabi ng totoo? Kung yung taong yan trustworthy and truthful, hindi na kailangan ng oath yan. Hindi na kailangan ng lie detector yan, mga kapatid. Tama po ba? Next, a good man never need to take an oath. Tama, the credibility, veracity, pag sinabing veracity, yung truthfulness, yung katotohanan of his words, need no such guarantee. Ayan. Totoo po yan, mga kapatid. Ang isang tao na mabuti, hindi na kailangang panumpain yan. Kasi naniniwala ako, kahit pitpitin mo ang daliri niyan o hindi, kahit hindi mo pitpitin ang daliri, kahit hindi mo lie detector yan, magsasabi ng totoo yan. Kasi trustworthy siya. Kasi truthful siya. So dapat ang Christian ganyan eh. Hindi na dapat tayo pinasusumpa, hindi na dapat tayo pinaalalahanan pa kung pupunta tayo. Kasi kung ano yung yes na sinabi mo, then you will go for it. Pag sinabi mong no, then you don't go for it, mga kapatid. Ayan, a good man never need to take an oath. The credibility and the veracity of his words need no such guarantee. Next, we must lead a life and demonstrate such character that no one will ever dream of asking an oath from us. Ay kailangan mamuhay tayo sa katotohanan to the point na hindi na tayo kailangan pang panumpain. Hindi na kailangan pang paalalahanin na Kristiyano ka. Ayan. Hindi na kailangan pang konsensyahin ka para magsabi ka ng totoo. Ayan. Hindi na kailangan ipag-pray ka para magsabi ka ng katotohanan kasi katotohanan din lang talaga ang nais mo. Dapat tayo, church, ganun din mag-practice tayo ng katotohanan Kahit ng katotohanan, disadvantage natin. Kahit na ang katotohanan may consequences against sa atin, kailangan sabihin mo pa rin yung totoo. Kasi ang Panginoon, siya yung katotohanan, mga kapatid. Ano sabi? Jesus is the way, the truth, and the life. Kita nyo yan, mga kapatid. And we must lead a life and demonstrate such character that no one will ever dream of asking an oath from us. Ayan. Ito mga kabataan sa church, naniniwala ako dyan, hindi na kailangang pigain yan para magsabi ng totoo. Hindi na kailangang takutin yan para magsabi ng totoo. Hindi na kailangang bula-bulahin pa yan para magsabi ng katotohanan. Ayan. And then next, lastly, ito balik tayo sa dati, yung kayo na sinabi ko. Ito na. High quality of communication. Pag sinabing high quality of communication, you are trustworthy and truthful, develops trust. And trust develops high quality of relationship. Hindi ba't ang ganda, ang sarap, na meron kang taong katransak, sa katotohanan lang siya. Na meron kang taong karelasyon, kaibigan, totoo yung sinasabi niya. Prank ka siya sa'yo. Sinasabi niya talaga yung totoo sa'yo. Kahit na hindi maganda, sinasabi niya, mga kapatid. Di ba't ang sarap nung gano'n, mga kapatid? Sa totoo lang tayo. So if you want to have an intimate relationship with someone, tell the truth. Ang taong may inis lang naman sa'yo, kapatid, pagka nagsasabi ka ng totoo, alam niyo kung sino? Yung mga mahilig magsinungaling lang din.
Yung mga mahilig sa fake news. Yun lang din naman, sila lang din naman ang magagalit sa'yo eh. Pero, kahit nasabihin mo, dahil sa katotohanan ng sinabi kong ito, kumonti ang kaibigan ko, kukonti yung kaibigan mo, aalis yung mga yan, aalis yung mga kaibigan mong hindi totoo talaga. Pero alam mo, idadagdag ni Lord ang totoong tao sa buhay mo. It is simply because you are a trustworthy, you are a truthful person who tells nothing but the truth. Tama po ba mga kapatid? Okay, tayo po tumayo ngayon, church. No? Well, right now, i-analyze natin yung sarili natin. Ilang beses na ba ako nakapagsinungaling? Ilang beses na ba ako nakapambola? May mga commitments ba ako na nagbigay na lang ako ng silent treatment? If ever, kapatid, sana alisin na natin. Huwag na nating i-practice yung yes natin nagiging no. Tapos yung no natin biglang nagiging yes. Kasi alam niyo yung sabi ng Panginoon, beyond that, evil one yan. Sabi niya. No, alisin na natin yan mga kapatid. Ano? So kamusta ang honesty level mo ngayon? Kamusta yung truth sa buhay mo? Kailangan yun pa rin ang palabasin natin mga kapatid. No. Ito ang point ko, no? Dito na tayo magtatapos, church. Kung si Lord pinapagawa niya sa atin ito, ako naniniwala si Lord ginawa na rin niya sa atin ito. Imagine it, kapatid, yung God mo, when He says yes, yes talaga. Nung sinabi ng Panginoon, anak, no, no talaga yan, mga kapatid. Ganyan si Lord eh. Sometimes, nakapagsabi tayo kay Lord, nakapagbitaw tayo ng mga promises natin kay Lord eh. Lord, magbabalik loob na ako sa church. Lord, magsi-cell group na ako. Lord, aatin na ulit ako. Pero kung minsan, natutukso tayo, yung mga sinasabi natin kay Lord, nagiging no. Nakaka-break tayo ng ating oath kay Lord. Totoo yan mga kapatid. Minsan sinasabi mo na, Lord, hindi ko nagagawin ito. Pero nagagawa mo pa rin eh. Actually, dapat itigil na natin yan eh. Kailangan sa susunod, pagka ikaw ay magsasabi kay Lord, Lord, tulungan mo ako na yung mga bagay na dapat kong gawin, kailangan tulungan mo kung ma-fulfill ko. O kaya Lord, yung mga bagay na sinabi kong ayaw ko nang gawin, kagaya ng mga tukso, tulungan mo rin ako Lord na magkaroon ng resistance at tibay against temptation. Nang sa gayon Lord, masunod ko yung sinabi mong let your yes be yes and your no be no. Tama po ba? No? Actually, hindi lang yan eh. Maging sa kapwa natin eh. Kailangan yung yes mo, yes. Yung no mo, no. Mga kapatid. Ngayon ito naman, minsan nagdadaw tayo kay Lord. Lord, mahal mo ba ako? Kasi may nagawa kang kasalanan eh. Lord, totoo bang anak mo pa ba ako? Ano sabi sa Bible? I will never leave you nor forsake you. You are more than conquerors. You are a child of God. You are beloved. Ano sabi? If you confess your sin, God is faithful to forgive, to cleanse you from all of your sins. Di ba't kung minsan nagdadoubt tayo na parang hindi na tayo anak ng Panginoon? Kapatid, then take God at His word. When God says yes, when God said He love you, i-claim mo, mahal ka ng Panginoon. When God says you are forgiven, you are beloved, then claim. Huwag mong i-entertain yung sinasabi ng demonyo dahil nagkasala ka, you are unlovable na. You are condemned na. Hindi. Sinabi ng Panginoon eh, love niya ako eh. Kahit na nagkasala ako eh, hihingi lang ako ng tawad and I'm going for the love of God. Dapat ganun mga kapatid tayo. Tandaan niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, kahit kailan, hindi yan mapapasinungalingan. Pag sinabi ng Panginoon, minahal ka niya, i-claim mo kapatid, minahal ka niya maging ano man ang nangyari at ginawa mo. Pag sinabi ng Panginoon, hindi ka niya iiwan, i-claim mo yan. Pag sinabi ng Panginoon na I'm gonna be with you till the ends of the world, i-claim mo kapatid. Pag sinabi ng Panginoon na i-cover ka niya under His wings, under His guidance, then claim it, mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, you are forgiven, forgiven. Pag sinabi ng Panginoon, anak, you are more than conqueror, then, Lord, yes, yung yes mo talagang yes yan, Panginoon. And then dapat sa mga no's ni Lord, i-claim din natin. Pag sinabi ng Panginoon, huwag mong gagawin to, talagang huwag mong gagawin. Pag sinabi ng Panginoon na hindi ka dapat ganyan, gawin mo. So yan, si Lord nagsabi na let our yes be yes and our no be no. At ganun din ang ating Panginoon sa buhay natin. So sana kapatid, ma-practice natin ito. Ma-develop nawa ang trust sa buhay natin
by making our yes, yes, and no, no. Tayo po yung manalangin. Father, thank you so much, O Lord. Patawad if ever yung aming yes naging no at yung aming no naging yes. Lord, kung minsan hindi naman namin sinasadya talaga na nakakakumit kami sa bawat relationships namin. Pero Lord, sana maging consistent, credible kami sa mga bagay na sinasabi at pinagkukumitan namin, Panginoon. Help us, O Lord, na kapag nasabi namin yes, then it will be yes. It is yes, Panginoon. Kapag sinabi namin no, talagang hindi dapat, Panginoon. Help us, O Lord, na mawala ang lies, ang flattery, ang broken promises, at ang pagbibigay ng silent treatment sa kapwa namin, Panginoon. At nawa, Lord, yakapin namin ang katotohanan kahit na meron itong consequences, kahit nalayuan kami ng tao, nawa, Lord, sa katotohanan lang kami. Kasi alam naman namin, Lord, na ikaw ang katotohanan, Panginoon. At gustong-gusto nyo ang taong truthful and trustworthy. Help us, O Lord, to be such as a person, Lord, na mapagkatiwalaan. Tulungan niyo kami, Father. At maraming salamat po. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.